So, ang sermon title po natin sa umaga pong ito ay God Prepares the Called. Natandaan po ninyo last time mga kapatid, ang topic po natin, the God who calls. Di ba? Ang God na tumatawag. At napag-aralan po natin, ang unang pagkatawag po sa atin ng Panginoon, tayo ay maligtas. Yung kabayarang espiritual ng kasalanan na dapat po humantong po sa kamatayan, iyon po, doon po tayo tinawag ng Panginoon para po tayo ay magkaroon ng eternal security, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalawang pagkatawag po sa atin ng Panginoon is for service. Sabihin nga po natin, for service. Tayo po tinawag po ng Panginoon para po maglingkod po sa Kanya. Okay? For ministry, tinawag po tayo para gumawa ng ministry na kung saan mabibiyayaan po ang iba at mag-i-expand po ang kingdom ng atin pong Panginoon. Pero hindi lamang po siya ay isang Diyos na tumatawag, kundi siya po ay isang Diyos na nagpi-prepare doon sa mga tao na Kanya pong tinawag. God prepares the called. Ang text po natin ay nasa 1 Samuel 10:6. Actually po, ang kabuuan po niyan ay verses 1 to 27, 1 Samuel 10, 1 to 27, pero basahin lang po natin ang ating key verse, 1 Samuel 10:6. Ang sabi po, at sa iyo ang Espiritu ng Panginoon at magpapahayag ka ng mensahe ng Diyos kasama nila at mababago ang iyong pagkatao. O mababago na ang iyong pagkatao. But I like the translation in NIV. Medyo may konti pong added po na word po dito mga kapatid. 1 Samuel 10:6, the Spirit of the Lord will come powerfully upon you and you will prophesy with them and you will be changed into a different person. Sabihin nga po natin, powerfully. So yan po yung nawawala po doon sa Tagalog. Kung tatagalogin po kasi natin, ang Espiritu ng Panginoon ay may lakas at kapangyarihan na sa iyo. Pero nawawala po yan sa Tagalog. Meron pong magagandang version sa Tagalog. Meron pong pagkakataon din naman po na mas maganda po yung translation po sa English. So yan po yung mga verses na atin pong pag-aaralan po ngayon. And may the Lord add blessing upon the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po. Pinupuri po namin kayo at tinataas. Kayo po, Panginoon, ang maghari sa lugar po na ito at amin pong panalangin, Panginoon. Ibukas po ninyo ang amin pong puso at isip at matanggap po namin ang inyong pong salita with power and conviction. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa chapter 10, ang background na po nito, nag-meet na po si Samuel at ito pong si Saul at dito po ay i-anoint na po siya. No? Verse 1, makikita po natin yan mga kapatid na ginawa na po yan. At ito po mga kapatid, alam po natin na parang hindi masyadong ready si Saul para tanggapin po ito. No? So tatanungin ko po kayo mga kapatid, have you ever felt unqualified to the calling of God? Meron po bang pagkakataon po mga kapatid na naramdaman po ninyo parang hindi ako karapat-dapat sa calling ng Panginoon? Amen po ba mga kapatid? Halimbawa, tinawag po tayo ng Panginoon in a particular ministry. Malapit na po ang election po natin. Di po ba mga kapatid, by October or November, magkakaroon po tayo ng election. Hindi po ba kayo nakakaramdam na parang unqualified kayo? Yung iba, hindi naman po natin ini-elect. Kagaya po ng ginagawa po nating training, pwede po kayo ay maging life group leader, pwede po kayong mapunta sa isang ministry in particular, pero nakakaramdam po ba kayo na kayo po ay unqualified? Parang unfit, parang hindi po natin makakaya, hindi po tayo capable na magawa po itong mga bagay po na to. So, marami pong pinagagawa sa atin si Lord. Halimbawa po, sharing the gospel to your friend. Kaya po ba natin gawin yan mga kapatid? Ang feeling natin, unqualified tayo.
stepping to a role of ministry. Parang hirap pong gawin yan mga kapatid. So meron po tayong iba't ibang reaction. Sabi po natin, Lord, are you sure? Pwede po ba natin sabihin yan, Lord, are you sure? Sabihin ko po sa inyo, kunwari ako po si Lord, kunwari ako si Lord. Mga anak, tinatawag ko kayo para ipahayag ang aking salita. Parang walang conviction yung Lord, are you sure? Yung parang galing po talaga sa inyo. Ulit po tayo ulit po natin mga kapatid. Mga anak, tinatawag ko kayo para ipahayag ang aking salita. Ayan, parang talagang dudang-duda kayo no? Ulitin po natin, tingnan natin. Mga anak, tinatawag ko kayong ipahayag ang aking salita sa mga kontraktor. Parang natigilan kayo mga kapatid. Malay ninyo, ma-born again yon, isa uli yung pera sa inyo ibigay. Okay? So, kadalasan po mga kapatid, ganyan, parang, kung babalikan po natin, that is exactly the feeling of Saul. Kasi naghanap lang naman talaga siya ng donkey. Yung story po natin last time, pinaghanap lang po siya ng story, and he was not campaigning for kingship. He was not seeking for kingship. Hindi po niya, parang ni sa hinagap, hindi po niya napag-isipan na siya po ay magiging hari. Ang hinahanap lang po talaga niya, he was looking for a lost donkey. Kaya po mga kapatid, pagka tayo po ay may pinapagawa sa atin, kahit parang napaka-menial task po mga kapatid, gawin po natin. Malay po ninyo, ito po talaga yung daan para sa inyo pong destiny. Okay? Para po marating po natin yung pinakamaganda, pinaka-best life na pwede po nating marating. Amen po ba mga kapatid? Kahit po maliliit, gawin po natin yan, sumunod lang po natin. From a lost donkey, he was seeking for a lost donkey, pero hindi po niya alam, ito po pala ang magdadala po sa kanya for kingship. So, dito po sa passage po na to, chapter 10, makikita po naman natin na hindi po magpapabaya ang God. Although, sabi nga po natin, Lord, are you sure? Ako ba talaga? Pero kahit hindi po tayo tiyak, ganun pa man mga kapatid, ang God ay kikilos para i-equip po tayo, empower po tayo, palakasin po tayo para mag-fit in po tayo doon po sa task. And dito, ang isang makikita po natin mga kapatid, first hand, na experience po ni Saul that God doesn't call the equip, He equips the call, okay? He equips the one He calls. Siya po ay nag-i-equip sa mga tao na Kanya pong tinawag. So, tingnan po natin ano po ang ipinrovide ng Panginoon in verses 1 to 8. So, ito po ang pinrovide ng Panginoon para makita po natin na inihahanda po niya ang sino man na Kanya pong tinawag. Ang number 1 po natin ay the anointing. So ang Panginoon, pag tumawag po siya, ang pagkatawag niya comes with a power, comes with His authority. In Samuel verse 1, 1 Samuel 10 verse 1, then Samuel took a flask of olive oil and poured it on Saul's head and kissed him, saying, has not the Lord anointed you ruler over His inheritance? Pag-aralan po natin mga kapatid yung act of anointing. Ano po ba ibig sabihin pag sinasabing anointing? Actually, nung pong Bible times, Old Testament times, mga kapatid, once na ang Panginoon ay may pinili, ito po ay binubuhusan po ng langis o pinapahiran po ng langis sa ulo. So, ang ibig pong sabihin, siya po ay isinet apart, siya po ay ibinukod for a special purpose. Ibinukod ka dahil sa layunin ng Panginoon. Merong gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon. So, yun po talaga ang ibig sabihin po niyan. Another thing po, sa anointing na ginagawa, ito po ay pagbibigay ng God's authority.
So it's the Lord who appoints and empowers, not human choices or not human decision. Hindi lamang po niya decision yan. Hindi po decision po ni Saul. Ibig sabihin, yung pag-anoint po sa kanya, ito po ay pagpapakilala na ibinibigay po sa kanya yung authority ng Panginoon. It's not our authority, but the authority of God. Amen po ba mga kapatid? Alam po ninyo, ito po yung nakakapagbigay po sa atin ng boldness, nakakapagbigay po sa atin talaga ng lakas ng loob. Kasi hindi naman yung sarili mo ang nire-represent mo no? You are representing God. Tapos may dala-dala kang parang ito ang passes mo, ikaw ay authorized galing po sa Panginoon yung authority. Alam po ninyo mga kapatid, noon pong nagpupunta po ako ng barangay, kung ako lang sa aking sarili, wala akong lakas ng loob. Pero I am a pastor, pinahiran ako ng langis, inanoint ako ng Panginoon, at ito po nagbibigay sa akin ng tapang, yung boldness, yung courage para i-share yung salita ng Panginoon. Even doon po sa ating minamahal po na kapitan, okay? Alam po ninyo, pag nagpupunta po ako ng barangay, sabi po ni Kap, Pastor, kahit sino kausap ko, sabihin mo kung nahindiyan ka sa labas, uunahin kita. Yan, ikaw ang priority ko. So, kung si Pastor Ray lang po ba yun, o si Ray lang, pwede po kaya magkaroon po ako ng ganong connection. Baka pwede rin pong kahit papano, no? Pero, ang authority po natin galing po sa Panginoon. Kaya po tayo ay merong malaking advantage. Hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. So tayo po ay set apart, pinili for a special purpose. And God has given us authority. Dala-dala po natin ang authority na galing po sa Kanya. At yung anointing po na yan, it will be the start of your calling. Ito po yung simula ng ang pagkatawag po sa atin ng Panginoon. So, yung journey ng buhay po ni Saul bilang isang hari. So, meron pong mga ilang key points na makikita po tayo dito mga kapatid dito po sa verses po na ito na binanggit ko sa inyo. Verses 1 to 8. Ito po ay makikita po natin, divine choice po ito ng Panginoon. Divine choice. Sabi nga po natin, si Saul, he didn't seek kingship. Pinili talaga siya ng Panginoon. So, ang Panginoon gusto po siyang gamitin. Gusto po ng Panginoon, siya po ang maging hari po ng Israel. So, kadalasan po, hindi po natin nakikita talaga that ako ba ay qualified talaga para sa position po na ito. Pero ang Panginoon ang nakakakita ng higit. Ang importante lang po sa atin ay yung willingness, yung availability, at yung pong ating obedience. Alam po ninyo, yan lang po talaga ang missing po kadalasan po sa atin. Amen po ba mga kapatid? Kadalasan, may kakayanan po talaga na ibinigay sa atin si Lord. Pero ang missing, nawawala po yung willingness, nawawala po yung availability. Lagi po tayong hindi available sa calling po ng God. Okay? At yung pong obedience, yung pong pagsunod, yan po yung nawawala po talaga. So, hindi po natin iniintay if we are worthy or not. Kadalasan, mga ganyan mga ganyan yung justification natin. Ang dami din naman po nating nabasa at na-encounter in the Bible na parang sinasabi nila, Lord, I'm not worthy of this task. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Pero hindi naman po dapat nating tinitingnan if we are not worthy or not before serving God. Ang Panginoon pwedeng magsimula where we are. We come as we are. Sabi po ni Jet po kanina, no? Kung ano lang po tayo, mag-start po tayo doon sa point po na yon, and God will bless us, God will renew us, God will restore us from glory to glory to glory to another glory. Hindi po yung sasabihin mo, Lord, lilinisin ko muna ang aking sarili, ang dami ka pang flaws. Okay naman po yan mga kapatid. No? At least nakita po natin, no? Pag serve tayo kay Lord, may malinis po tayo na buhay. Maganda pong goal po yan mga kapatid sa atin pong Christian life. Pero
hindi naman po talaga tayo, hindi po natin magagawa yan apart from God. Kung malayo po tayo sa Panginoon, kailangan po talaga natin na lumapit po muna sa Kanya before maging karapat-dapat po sa Kanya. Meron pong prophetic sign, hindi lamang po divine choice, meron pong prophetic signs para i-confirm yung pagkaka-anoint. Imagine po ninyo mga kapatid, na-anoint na, pinili na ni Lord, kinausap na po ng prophet, pero meron pa pong confirmation para po maging clear yung signs. Kayo po ba mga kapatid, humihingi pa ng sign? Mga kapatid, hello. Kayo po ba ay tumitingin pa sa langit? Yan. Yung pag Sunday, tumitingala pa po tayo, naghahanap pa po tayo ng sign. Pag madilim, Lord, siguro hindi mo ako pinatutuloy sa church. Di ba mga ganyan? Ang dilim eh. Ganyan. So minsan parang may bibigyan ka talaga ng ano eh. Hindi ko alam kung guni-guni lang po talaga natin. Pero malamang guni-guni nyo lang po yan talaga. Hindi po si Lord ang nag-speak po sa inyo. Ito po yung mga prophetic sign. So na-anoint na, dapat sure na po ito. Pero parang walang hesitation. 1 Samuel 10:2, sabi po, when you leave me today, you will meet two men near Rachel's tomb at Selsa on the border of Benjamin. They will say to you, the donkeys you set out to look for had been found. And now your father has stopped thinking about them and is worried about you. He's asking, what shall I do about my son? Matapos i-anoint, sure na dapat po yan. Pero sabi niya, sige, pagkatapos natin dito, maghihiwalay na tayo. Pero pag naghiwalay tayo, doon sa tomb, sa libingan ni Rachel, sabi niya, may mamimit ka na 2 lalaki. At ito ang sasabihin nila sa iyo. Sabihin nila sa iyo, pati yung sasabihin binanggit. Ito ang sasabihin nila sa iyo, nahanap na yung donkey na hinahanap mo at ang tatay mo na lang ang nag-aalala sa iyo. Okay? So, ano po ito mga kapatid? Series ng prophetic signs para maging clear yung sign na siya po talaga ang tinawag ng Panginoon. Tapos, iiwan mo sila, maglalakad ka ulit. Verse 3 and 4, then you will go from there until you reach the great tree of Tabor. 3 men going up to worship God at Bethel will meet you there. One will be carrying 3 young goats, another 3 loaves of bread, and another skin of wine. They will greet you and offer you 2 loaves of bread, which you will accept from them. So, yan po yung pangalawang palatandaan. Okay? May mga palatandaan po ba kayo na hiningi po sa Panginoon para malaman po talaga ninyo na napaka-clear ng inyo pong pagkatawag as leader or kung anumang ministry. Natatandaan ko po, yung mga kasama ko pong pastor, kasama po yan sa mga tinatanong sa interview. Meron pong panel. Gaano kalinaw sa iyo na tinawag ka ng Panginoon bilang pastor? So, tinatanong po yan bago po kayo gawaran ng ordination, bago po kayo pumasa. Baka sabihin mo, wala lang po, feel ko lang talaga, napagtripan ko na magpastor po. Parang ang ganda na nagsasalita po sa pulpit, nakatingin lahat sa iyo yung tao, parang gawa po sa iyo talaga. So parang ganyan po mga kapatid, hindi po papasa po yun, of course, no? Pero dapat po meron pong clear sign po ito. Ito po yung pangatlo. And after that, you will go to Gibeah of God where there is Philistine outpost. As you approach the town, you will meet a procession of prophets coming down from the high place with lyres, timbrels, pipes, and harps being played before them, and they will be prophesying. The Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. Once these signs are fulfilled, do whatever your hand finds to do. For God is with you. Nandito po mga kapatid, yung multiple signs to assure him that he was on the right path. Tama po yung kanya pong tinatahak.
natatandaan ko po, mga 1990s, magkakabistuhan na po ng edad. Ayoko po talagang magpastor. Sa totoo lang po, kasi nakita ko po ang buhay ng pastor, narinig ko po yung mga testimony ng pastor, na sabi ng mga pastor, ang suot daw nilang sando ay butas, panlabas lang yung barong. Tapos kuminsan yung mga pastor, hindi daw po sila makadikwatro, kasi po yung kanila pong swelas ay butas na, nakikita na po yung medyas, yung mga ganon testimony, yung wala daw po silang maiulam. Grabe yung mga pastor ng araw. Sobrang ng sakripisyo. Parang naririnig ko po yun. Sabi ko, hirap naman pala talagang magpastor. So ayoko po magpastor. So malaki po ang aking pangarap. Pangarap ko po sa family, pangarap ko po sa aking mga anak. Tapos po merong isang pastor na nagpunta po sa amin. Hindi ko po alam kung inabot po ng iba po sa inyo dito. Taga Bulacan po yun, baka hindi nyo naman kilala. Pastor Isauro Fajardo, natandaan po yan ni Ate Tess. Nagpunta po siya sa amin, kinabukasan po ay pasukan sa Instituto Ministerial. Yan po ang pangalan po ng school po ng Yemilif the time. Sabi niya, Ray, baka ikinukonsider mo na pumasok. Nakita ko, grabe, di ba, parang hindi ako nakakita, di ba, may confirmation sa iba, nakita ko na may calling ka, may pagkatawag ka sa Panginoon bilang isang pastor. Parang, Lord, are you sure? Parang ganyan. Parang nakaka-relate ako dito, no? So, parang hindi po kaagad ako makatugon sa kanya, pero sa loob ko talaga, ayoko po. Alam po ninyo, nag-prophesy po siya, sabi niya, alam mo, Ray, pag hindi mo tinugon ang panawagan ng Panginoon, yan, malamang alam ni Ate Tess itong word po na ito, ano, Ate Tess? Sabi? Liligligin ka ng Panginoon. Okay? Sabi ng pastor, liligligin ka ng... Naintindihan po ba natin yung liligligin? Hindi nyo naintindihan? Talaga mga Manilenya kayo, hindi nyo alam yung liligligin. Yung parang ganyan, parang ang puno na may mga bunga, tapos liligligin, tapos yung, siyempre magkakalaglag ang iyong bunga. And true enough, kahit anong pasukin ko po na business, ang dami ko po talagang business. So, hindi ko na po kukwento sa inyo kasi sa almost magto 21 years ko na po dito, naikwento ko na po yan sa inyo. Sa dami po ng pinasok ko po na hanap buhay, ang dami ko din naman pong pera na nahawakan. Matalino naman po kami rin, sa palagay ko din naman. May talino din naman po kami sa pag-aaral po ng business. Lahat po ng pinasimulan po namin, wow, jackpot tayo. Ang ganda. Pero alam po ninyo, after a few months, biglang, nauwi na po sa bankruptcy. Ang gaganda po ng mga business po namin, mga usong-uso na business po sa Bulacan. Kuminsan, kami pa ang nag-pilot, kami ang nauna. So parang boom, ang lakas. Pero alam po ninyo, magbibilang lang po na ilang buwan, baksak na po yung amin pong business. So yan po yung tinatawag na nililiglig. Parang binibigyan ka ng closed door ng Panginoon para ma-realize mo, hindi talaga yan ang daan. Merong detour na dapat yun po yung ating daanan. So dito po makita po natin na si Lord, on the other hand, nagbibigay po talaga siya ng napaka-clear sign para maintindihan po natin yung daan papunta sa isang matagumpay na pamumuhay. Okay? Dapat po makita po natin yan. May confirmation po yan, mga kapatid. So, pwedeng ang confirmation galing po sa atin pong spiritual leader, galing po sa ating pong pastor, galing po sa ating mature na kaibigan, okay? Yung mga opportunities na naghihintay po sa atin. And then, nahandyan din po yung instruction and obedience para po kay Saul. Saul is told to wait for God's timing, verse 8. Go down ahead of me to Gilgal. I will surely come down to you to sacrifice burnt offerings and fellowship offerings, but you must wait 7 days until I come to you and tell you what you are to do. Inanoint na po itong si Saul,
And then after po ng anointing, ipinakita na po ang multiple signs that God calls him. Siya talaga, sure na tinawag ng Panginoon to be the King of Israel. Tapos ang sabi po ni Saul, matapos mong makita yung mga multiple signs na yan, maghintay ka sa lugar na ito. Go down ahead of me to Gilgal. Hintayin mo ako for 7 days. Meron na pong instruction ng pagsunod po sa kanya. So, ang titingnan na lang po natin yan mga kapatid, yung sumunod ba siya o hindi. Pero, iyan po ay different topic for another time. Yung pong sumunod ba itong si Saul o hindi. Pero importante po dito, nakita po natin, meron pong instruction ng pagsunod. So very clear po ito, nag-i-expect po ang Panginoon na siya po ay susunod in His timing. So, iyan po mga kapatid, that's the hardest time, that's the hardest thing in our calling. Yung maghintay po tayo sa timing po ng atin pong Panginoon. Ang pangalawa po, the empowering. The empowering. Yung una po, the anointing. Ang pangalawa po, the empowering. God's Spirit equips for the task. Yung pag-i-equip po ng Panginoon. So, siya na po, maliwanag na siya po ay pinili. So, nahandito na po yung pag-i-empower. So, ilang mga key points po na dapat po nating makita sa pagpili po ng Panginoon. Bahagi na po ito ng empowering ng atin pong Panginoon. In verse 9, Saul turned to leave Samuel. God changed Saul's heart and all these signs were fulfilled that day. Binago ng Panginoon ang kanyang puso. God has given him a new heart. Alam po ninyo, if you are in the leadership, pag pinili po tayo ng Panginoon, isa po talaga sa pinaka-effective na pwede po nating makita sa isang leader, yung personality. Binago yung kalooban. The life that is being transformed inwardly. Mahirap pong maging hari ang hindi po maayos ang puso. Likewise, mahirap pong maging leader ang hindi po maayos ang kalooban. Kaya po, as much as possible, as we do discipleship, lagi ko pong nire-remind po ang mga leaders sa bagay po na ito na dapat makita po talaga yung magandang testimony po sa atin. So binago po ng Panginoon ang kanya pong puso, nananahan sa kanya ang banal na Espiritu, ibinigay po sa kanya ang mga kailangan na dapat po niyang gawin. Nahandyan na din po ang pagbibigay ng kapangyarihan po sa kanya. The Holy Spirit power, binigay po sa kanya ng Panginoon in verse 10. In verse 10, ganito po ang ating makikita. When he and his servant arrived in Gibeah, a procession of prophets met him. The Spirit of God came powerfully upon him and he joined in their prophesying. So, dito po nagsimula na po yung pagpapahayag ng salita po ng Panginoon. So, doing something beyond His natural ability. Alam po ninyo, once na in-empower po tayo ng Panginoon, unang-una nababago dapat yung ating character, binago ng Panginoon ang ating puso, but it is up to you mga kapatid, kung talagang magiging malambot ang puso natin na pabago yung heart natin sa God, and then you will have the Holy Spirit in your life. At ito po yung pagkakaroon ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. Binibigyan po tayo ng natural ability, ng kakayanan na magawa po yung hindi po natin nagagawa before. So siya po ay nag-prophesy din kasama po ng mga ibang propeta. Maaari po mga kapatid, you can have talent, you can have education or leadership skill, but without the Holy Spirit's power, hindi din po lasting, hindi din po tayo magiging kagamit-gamit po sa atin pong Panginoon.
Kaya po mahalaga talaga yung time of waiting, pag-i-empower sa atin ng Panginoon, ini-equip po tayo ng Panginoon. Through training, hinihinog talaga tayo ng Panginoon. Natatandaan ko po noong bata pa po akong pastor, siyempre, bilang batang pastor, nahandun pa po yung pusok, nahandun pa po yung init, kasama na rin po siguro yung konting yabang. Pagka panahon po ng distinuhan, nakikinig po ako ng mga tinatawag po ng obispo. Tapos pag tinitingnan ko, ang daming tinatawag ni Bishop, umakyat iba, pabalik-balik na lang sa itaas. Sabi ko, parang kaya ko naman yung mga position na itinatawag ng Bishop. Parang kami, hindi ka man lang, ako personal, sabi ko, hindi man lang nasali yung pangalan ko sa tinatawag, kahit member man lang na isang committee, ganon. So, siyempre, parang nag-iisip ka lang, medyo may tinatago mo lang, pero siyempre may konting yabang ka rin, no? Parang ano tawag ba yan? Pride sa ministry. Pero alam po ninyo mga kapatid, hindi talaga no? Dahil kung hindi pa ayos ang ating karakter, tapos hindi ka pa handang magpa-equip ng lubusan sa Panginoon, hindi pa po talaga tayo magamit to the fullest. Pero dumarating po talaga yung pagkakataon na gagamitin po talaga tayo ng Panginoon. At regardless kung ano po yung skill at gift na meron po tayo. Another thing is public confirmation. In verse 11, when all those who had formerly known him saw him prophesying with the prophets, they asked each other, "What is this that has happened to the son of Kish? Is Saul also among the prophets?" May mga tao po na nagdududa po sa kanya. May mga tao po, of course, na amaze yung parang wala naman alam to sa mga verses sa Bible. Parang wala naman talaga itong knowledge na mag-preach. Bakit ngayon parang dalubhasa, parang ang galing mag-explain, ang galing po talagang magpahayag ng salita ng Panginoon. So may mga na-amaze, pero meron din po mga tao na hindi po parang sabihin po natin, hindi po naniniwala sa kanya pong kakayanan. Parang dudang-duda po sila bakit nangyari mga bagay na ito. Pero nandito na nga po, merong public confirmation doon po sa ilang mga witness, mga kapatid. Kung talaga po tayo tinawag po ng Panginoon, God will empower us at people will eventually notice yung mga kakaibang nangyayari po sa atin. Meron na po ba nagsabi po sa atin yan na may kakaiba, may na-notice po sila na something po sa atin. And lastly, number 3, the proclamation. God confirms His choice publicly. Makita po natin yan, verses 14 to 27. After Saul was anointed and empowered privately, the time came for God to confirm him publicly, yung kanya pong calling to the entire nation of Israel. At first, si Saul po was hesitant, hindi po siya, reluctant po siya, wala po siyang confidence na humarap. Kaya po nagtatago lamang po siya, pero inirevealan po ito ng Panginoon. So dito po makikita po natin, once na ikaw ay pinili, pasok po yung sovereignty ng God. Kasi po in verse 20 to 21, when Saul had all Israel come forward by tribes, the tribe of Benjamin was taken by Lot. Then he brought forward the tribe of Benjamin clan by clan, and Metri's clan was taken. Finally, Saul's son of Kish was taken, but when they looked for him, he was not be found. Dito ba mga kapatid, nagpalabunutan po sila. To cut the long story short, parang tinitrim down po nila clan by clan, and then napunot po yung clan nila, tapos po nabunot po ang pangalan po ni Saul. Yung casting of lots, dito po makikita po natin
yung sovereignty ng God working sa kanila po noon. So, hindi po ito bunga ng human politics. Hindi po pasikatan, nagtaasan po ng kamay. Yung pinakamaraming pamilya nanalo, di ba? Kadalasan po minsan sa election, sino yung pinakamaraming inililibre na nanalo, sino yung palakaibigan, mas may pabor, mas may advantage. Pero dito, casting of lots, bunutan po ito. At nakita po natin yung sovereignty ng Panginoon dahil po siya ang pinili, siya po talaga yung nabunot. At makikita din po natin dito mga kapatid, yung humility in leadership. Dahil po si Saul, siya po ay nagtatago-tago, ayaw po talaga niya, even siya po ay napili na, tatago po siya doon sa mga supplies. So meron po siyang humble heart. Hindi lamang po talaga may hesitation, kundi meron po talaga siyang mababang kalooban. 1 Samuel 10:22, so they inquired farther of the Lord, has the man come here yet? And the Lord said, yes, he has hidden himself among the supplies. So once na ipinromote po tayo ng Panginoon, kahit po tayo nagtatago, kahit po meron po tayong mga hesitation, kadalasan po ang Panginoon na po nagpupus po sa atin forward para po gawin po natin yung dapat po nating magawa para po sa Kanya. So God values leaders who are willing to serve quietly before leading publicly. Sa iba, alam po ninyo, dito po sa Cubao, na-appreciate po natin. Kasi po mga taga Cubao, parang hindi po tayo masyadong nagkakaroon po ng kaguluhan when it comes to election. Pero alam po ninyo, sa iba, pagka hindi po napili, medyo medyo malaking issue. So napaka-mature po natin dito sa bagay po na to. Yung mga napili, sinusupport na lang po natin. At napakaganda pong katangian po yung personality bilang isang leader. So meron din po mga kapatid na mix na responses sa mga tao. Some accepted him but others doubted. 1 Samuel 10:27, but some scoundrels said, How can this fellow save us? They despised him and brought him no gifts, but Saul kept silent. So meron pong ilan na mga nagdududa po sa kanya at nag-iisip sila, paanong itong magiging hari, kaya ba nito na iligtas tayo? So, nevertheless, mga kapatid, kahit pagdudahan po tayo ng mga tao, as long na very clear sa atin na tayo pinili ng Panginoon and we serve Him for His glory and for His purpose, alam po ninyo, pagtatagumpayin po tayo ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kapag tinawag po tayo ng Diyos, ang Diyos po ang magbubukas po ng pintuan para maipakita sa iba ang pagkatawag sa atin. Hindi po natin kailangang i-push ang ating sarili. Sabi ko nga po sa iba, pinupus po nila yung sarili nila, no? Pero kakaiba po yung kay Saul kasi tinatago po niya ang sarili. Sa atin, ganon. Hindi po natin pinupus ang atin pong sarili. Hayaan po natin ang Lord ang magtaas po sa atin sa tamang panahon, sa tamang lugar, at sa tamang oras. At kung may mga nagdududa po sa atin, ang Panginoon ang may huling salita sa atin pong buhay. Amen po ba mga kapatid? Tayo pong lahat ay tumayo. Mga bagay na dapat po nating tandaan, when God calls, He provides authority, the Spirit's power, and public confirmation. Hindi lamang po kinonfirm ng God, kundi kinoconfirm din ng mga tao. Ang job lang po natin mga kapatid is to walk in obedience and trust His timing. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umaga pong ito.
Thank you God na hindi po ninyo kami iniiwan, hindi nyo po kami pababayaan. Even in the leadership call, tinatawag po ninyo kami, Panginoon, para mag-assume po ng leadership. Pero hindi po nakakatakot kasi ipinoprovide po ninyo yung anointing, pinoprovide po ninyo, Panginoon, ang banal na Espiritu na kumikilos po, Panginoon, sa amin. Turuan niyo lamang po kami na maging masunurin at maging mapagtiwala po sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.